the high priest we need. Ang mataas na saserdote na kailangan natin. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo nagsasawa magpalakpak dahil ang pinapalakpakan natin ay ating Diyos na banal. Ang Diyos na karapat-dapat purihin, sambahin. At naayon po sa aklat ng awit na isa po sa pagsamba, pagpupuri sa Panginoon ay pagpalakpak, paghiyaw ng papuri sa Kanya, hindi dahil siya'y bingi, kundi dahil siya'y karapat-dapat lang sambahin. So gusto ko pong i-welcome yung ating mga panauhin, mga new faces in the crowd. We want to welcome you, and I pray that you feel part of God's family already. So allow me to preach to you today the high priest we all need. Ang kailangan nating saserdote o punong pare sa panahon natin. So dito natin malalaman kung tama pa rin mga kapatid ang mga pare na nasa paligid na kung kailangan pa nga natin sila. Dahil dito sa sinabi sa Biblia, merong bukod tanging punong pare na dapat nating sampalatayanan at paniwalaan at sundin. To the writer of Hebrews, religion is access to God's presence as friends with nothing in between man and God. Para sa sumulat ng Hebreo, tatlo po ang sinasabing maaring sumulat ng aklat ng Hebreo sa mga mananampalataya. Paul, Luke, and Priscilla. Pero mga kapatid, iisa mga kapatid yung tema na pagsabi na ang relihiyon raw ay isa pong access o yung paglapit natin sa Diyos sa presensya niya bilang kaibigan niya at walang bumabalakid sa gitna nito between man and Him. So, the old Jewish religion, mga kapatid, was designed to produce that fellowship in two ways. Yung ating pong pananalig na ito, na Kristyanismo, ay hindi lang po Kristyanismo to. Galing po sa mga Jew. Kaya nga po, Judeo-Christianity. So, paano po ginawa ng mga Jew ang paglapit sa Diyos? Una, obedience to the law. Yung pagsunod sa batas ng Diyos. At ang sabi rito, let man obey the law and he becomes a friend of God. Second, it was recognized that such perfect obedience was out of question for any man to fulfill. Hindi po kakayanin ng tao na kanyang masunod lahat ang gusto ng Panginoon. Kaya kailangan pa ng ikalawang sistema, ang tawag po rito ay sacrificial system. Ito po kaya nakikita natin yung offering ng mga hayop because of the sin of mankind para masapawan yung kasalanan ng tao nung unang panahon sa Israel. So yan po ang naging resulta. When a man was guilty of a breach of the law, that requisite sacrifice was supposed to heal the breach in the law. Pagka ikay naghandog sa pamagitan ng pare o saserdote at siya'y maghahandog ng alay sa Lord para yung kasalanan mo ay mapatawad at wag matapos na ngayon sa pamagitan ng paghandog, ay ang sabi rito, yun ang nagagawa ng Levitical sacrifices. Yung ritual na paghandog ng sakripisyo sa Panginoon. So, sabi nga po rito, but since the system of the Levitical sacrifice in the Old Testament have proven ineffective, hindi po ito naging makabuluhan at hindi po ito naging useful sa madalit salita to restore lost fellowship between God and man, so then a new priesthood, bagong pagkasaserdote ang kailangan after the order of Melchizedek. So dito mapapansin ninyo mga kapatid, marahil ito'y bago sa inyong pandinig, pero mabilis lang po maunawaan dahil meron na pong tinalaga si Moses. Kung ikay saserdote at pare, kailangan ikay galing sa tribo ng mga Levita. You must belong to the tribe of Levi
from the root of Aaron. Kailangan dun sa lahi ni Aaron para ka maging pari at saserdote. Pero kaiba, mga kapatid, ang pinanggalingan ng ating Panginoong Jesucristo by the order of Melchizedek. At ang sabi rito, mga kapatid, yan po ang kailangan nating priesthood. Siya ang kailangan nating saserdote, wala na pong iba. At mamaya nyo malalaman kung bakit. So from the beginning to the end, the Jewish priesthood was dependent on physical things. Now, yung mga pari dati, kailangan sila magsuot ng turbante at ng mga mamahalin at ibang klaseng suot kasi meron silang gagawing ritual para sa Panginoon, sa gitna ng tao at para sa Panginoon. Sila'y hinuhugasan na maraming beses. Sila ay nagugupit pa ng tamang gupit na naaayon para sa dambana or altar. At nadulong pa po na pinupunasan pa po ang bawat pari nung unang panahon ng langis. Puro outward po ang ginagawa po niyan. Character, o yung pag-uugali, ability, o yung abilidad, or personality has nothing to do with it. Puro ritual, puro pagsunod kung anong dapat gawin, seremonyas. But mga kapatid, but the new priesthood, ito yung bago. Itong magandang balita, may bago na pong saserdote was dependent on a life that is indestructible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tawag nila rito, ito'y saserdote ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Alam nyo, kanina, nagsasamba tayo mga kapatid, nahihipo po ako. Kasi mga kapatid, ang Diyos wala po siyang katulad. Kung sasabihin mo may kilala kang tao na banal, hindi na siya banal ngayon dahil siya'y namatay na. Tama? Sabihin mo banal siya nung siya'y nabubuhay. Siguro sabihin natin maaring posible yan. Pero ngayon, siya ba'y buhay o namatay na po? O may hangganan yung kabanalan niya. Pero itong bagong saserdote na tinatawag, banal siya noon. Banal siya sa pangkasalukuyan at banal siya sa panghinaharap at sa habang buhay. Indestructible. Ay, banal si Brad, sige ito. Dati, banal siya. Asa na siya ngayon? Lumipas na, namatay na. Pero ang Lord, banal noon unang panahon sa pangkasalukuyan at panghinaharap at sa panghabang buhay pa, ay siya yung tamang saserdote na kailangan natin lahat. Tama? Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Ano itong mga pari na nasa paligid? Sila'y makasalanan, nakakasala. Hindi ko naman nila lahat, mga kapatid, na sila'y nagsasinasadya nila. Pero, kasalanan pa rin dahil nagkakamalit na sa laman pa. Sa makatuwid, meron na pong pumalit dyan. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo after the order of the priesthood of Melchizedek. Hallelujah! Dependent on a life that is indestructible. Hebrews 7:15. So makita natin dito mga kapatid, it was no longer outward ceremonies or observances that made a priest, but inward word. Dati mga kapatid, mga seremonyas, mga pagpapakitang tao mga kapatid, seremonyas mga kapatid outwardly. Pero ngayon nung dumating ang ating Panginoon, panloob na po ang pagbabago, hindi lang panlabas. Purihin ang ating Panginoon. The law was definite that all priests must belong to the tribe of Levi and they must be descendants of Aaron. But Jesus belonged to the tribe of Judah. Oh my Lord. Paano yan? Nagkaroon ng bagong saserdote na hindi dumaan dun sa winika ni Moses na dapat panggalingan ng pare o ng saserdote o ng lingkod ng Diyos. Siya'y nanggaling sa Judah. Ang ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon na po ng pagbabago. Nagkaroon na po ng tinatawag na pagkansela ng unang paglapit sa Panginoon. Ang tawag nila sa salitang atetesis. Atetesis meaning annulling the treaty that was done before.
nawala na po yun. Dung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. There was cancellation of an annulling of a treaty for abrogating a promise, and the whole ceremonial law was wiped out in the priesthood of Jesus. Wala na pong seremonyas. Yung mga ceremonial law ng lumang tipan, tinanggal na po yan nung dumating ang banal na Jesus natin, ang Panginoon, ang pare, mga kapatid, ang dakilang saserdote na kailangan ng bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sana ay inyo pong naiintindihan dahil ang ating pong pananampalataya ay Judeo-Christianity. Kaya pinag-aaralan natin yung pinanggalingan nito. Pero yung tumbok naman ito ay ang ating Panginoong Hesukristo na atin na pong nakilala. Hallelujah. But Jesus belonged to the tribe of Judah, and the fact that He was a supreme priest meant that the law was cancelled and wiped out through Jesus Christ. Jesus can do what the old priesthood could not. Magagawa ng Panginoon ang hindi magawa nung unang mga pari. Yung magkaroon tayo na access talaga sa Diyos. Yung makalapit ka na talaga na malapitan sa Panginoon. Dahil kay Kristo nangyari yan. Pero meron pa rin humaharang nito. Una, yung takot. How will you feel at home with Christ if you are afraid of Him? If you're terrified of God's presence, paano ka magiging masaya? Di ba natatakot ka? Ngunit nung dumating si Kristo, mga kapatid, inayos po yan ng Lord. Jesus turned fear to faith by introducing God's infinite love to us, and the awful fear is gone. Tatanggalin ng Diyos ang takot mo sa puso kung tunay kang lalapit sa Panginoon. Dahil kaya nga siya naging saserdote natin, a go-between, an intermediary, a mediator para tayo magkaroon ng access sa Panginoon. Hindi lang yung mapatawad sa ating kasalanan, kundi mapalapit pa't magkaroon ng relasyon sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba, maraming tao ka siguro nakakausap, gusto kong maging maka-Diyos, pero bibig niya lang, ay wala kang access pa sa Panginoon. Kailangan nyo ikay magkaroon ng relasyon, access talaga. Yung mapalapit ka na sa Panginoon, makapiling mo siya sa kanyang pamilya. Pero ikalawa pa na pumipigil ay kasalanan. Ito po ang matindi na kasalanan po ang pumipigil. And Jesus at the cross made the perfect sacrifice which atones for sin. Ayun naman po ang maganda. Nung ang Panginoong Hesukristo napako sa krus, may binabayaran po siyang utang. Hindi utang, mga kapatid, sa GCash or sa kung saang hindi mo mabayaran dahil puro add to cart ka ng add to cart sa social media. Hindi po yan ang sinasabi natin. Ang sinagot ng Lord na utang, ito'y kasalanan na nagawa natin, siya po ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo. He died for your sin, for my sin, for all sins. At dahil dun, binura niya yung humaharang para tayo mapalapit sa presensya ng Diyos. Palakpakan natin muli. Dakila talaga ang Diyos. Ginawa niya lahat para tayo ay maging maka-Diyos at makarating sa kung saan ang Panginoon. Ayaw niya na tayo, mga kapatid, ay nanonood lang. Ayaw niya lang tayo nakikinig lamang, kundi gusto niya maranasan natin ang maging matawag na anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, ikay mananampalataya na ng Diyos at ikay nagsisi sa iyong kasalanan, pinatawad na sa iyong mga ginawang mali nung una, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, tumanggap ng Holy Spirit, at ikay nagpapatuloy na tapat sa Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang maganda, binago ni Kristo ang humaharang sa paglapit natin sa Panginoon. Hebrews 7:21, napakagandang sitas, also found in Psalms 110 verse 4. Kita nyo, sa Hebrews po, binanggit ito, pero nabanggit pa sa isang lugar na hindi naman konektado sa Hebrews, sa mga awit. Nandoon ang parehas na bersikulo.
kung hindi ito totoo. Ito po sabi ng bersikulong ito, "The Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek." Ang Diyos mismo sumumpa ng isang oath para sabihin na itong mangyayari kay Kristo, hindi lang mangyayari, kundi napaka-importanting pangyayari. Kasi ang Diyos hindi na kailangan sumumpa. Bakit ang tao dapat sumumpa? Kasi may chance siyang hindi tumupad eh. O sumumpa ka para masigurado natin tutuparin mo. Kaya nagsusumpa, nag-o-oath taking. Pero dito makita mo, saan ka makita ng bersikulo na ang Diyos gumawa ng panunumpa? Bakit kaya ganun? Para patunayan sa atin na He means business. Totoo niya tayong mahal. Totoo niya tayong gustong maabot. At ginawa niya ito nung siya'y naging tao. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, sanay na kayo, John 3:16, di ba? Memorize nyo na nga po yan eh. God so loved the world that He gave His only Son. Kung kayo mababaw lamang, ganitong pagpansinin nyo. Ang Diyos nagmamahal sa atin, binigay niya yung bukod sa Kanya na anak para magsakripisyo sa krus. Yun nga, pinangaral ko kanina. Hiwalay. Sa totoo lang mga kapatid, yung nagmahal at yung naghandog, iisa lang. Narinig niyo ako? Yung nagmahal sa atin at naghandog ng kanyang buhay, iisa lang. Kasi kung hiniwalay mo yung anak at yung ama sa pagmamahal, di dalawa sila nagmamahal sa atin. Marami pala nagmamahal sa atin. Hindi na sila isa. Tulad ng tinuro ng Judeo-Christianity sa atin. Na God is one. Everybody say one. So one God loved us, became a human being in Jesus Christ, and He also becomes a priest for our sake. Hallelujah. Gumawa siya ng panunumpa. Hindi biro ito. Hindi biro ito mga kapatid. Para ang Diyos sumumpa, para lang tayo magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, ay sinigurado niya na bago na po ang pari na ating paniniwalaan at susundin. If therefore God confirm a statement of oath, that statement must be extraordinarily important. Bukod tanging napaka-importante talaga. Para ang Diyos mismo na hindi naman dapat manumpa, ginawa niya yon para maramdaman natin mga kapatid na talagang seryoso siya na iligtas, baguhin ang buhay natin mula sa kasalanan na atin lahat na nagawa laban sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, ordinary priesthood do pass away. Ang mga pare namamatay. Yan po ang kalungkutan. Kahit mabait yung pare sa isang parish o sa kanyang lugar, namamatay po. Yet the priesthood of Jesus and God word an oath that says it will last forever. Ang pagiging saserdote ng Panginoong Jesucristo para sa atin lahat, hindi lilipas, kung hindi habang buhay. Jesus is the surety of a better covenant. Siya po, mga kapatid, ang katiyakang garantiya para sa bagong kasunduan. Ito na yung bagong kasunduan, biyaya. Panahon natin ngayon, hindi na po yung batas. Yung batas, mga kapatid, matindi. Mangalunya ka, ay mahuli ka na, ginagawa mo yan, ikay babatuhin hanggang mamatay ka. Batas. Sa panahon ngayon, ito ba ay lumuwag na? Hindi eh. Ang sabi ni Kristo, tumingin ka lang sa kapwa mo na merong kalaswaan
at meron ka ng ginagawang pangit, ay tila ikay nangalunyana. Dati ginagawa mo at nahuli ka, kasalanan. Ngayon yung naisip mo pa lang, kasalanan na. Mga kapatid, mga kaibigan, kaibahan. Dati yung batas ng Panginoon nasa labas. Ngayon, linagay na ng Lord sa puso mo yung batas. Kaya kung gagawa ka man ng mali, may konsensya ka nagsasabi, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. At kung ikay mananampalataya pa, may banal na espiritu ka, lalo pang may magsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Hindi yan kanais-nais ng Diyos na buhay at banal. Kaya huwag mong sasabihin, mas maganda yung dati kaysa ngayon. Mas maluwag yung dati kaysa ngayon. O mas mahigpit yung dati kaysa ngayon. Pareho lang po, baka mas masahol pa. Mas matindi pa. Kasi tingin lang, wala ka pang ginagawang aksyon, kasalanan na. Kasi mga kapatid, narito na ang saserdote na si Jesucristo na ating Panginoon. Panghabang buhay tayo alalayan ng ating Panginoon. Siya'y katiyakan at garantiya, nagagampanan niya ng buo ang kanyang pangako. There is a new kind of relationship between man and God. Old Testament based on law, justice, and obedience. Yung dati, sa lumang tipan, kailangan kayo sumunod. Kailangan ni kayo sumunod sa gusto ng utos. Pero sa New Testament, love, pag-ibig na po, pag-unawa, nandun na po, mga kapatid, ang perfect sacrifice ni Christ sa cross. Napapansin nyo, siya na yung naghandog, yung hinandog niya, sarili niya pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan ka makita ng pare na hinandog niya yung sarili niya? Hindi. Si Jesucristo lang. Ay, hinandog ni Father, ganito yung buhay niya sa kanyang parokyano, sa parish lugar niya. Hinandog niya ng buong buo. Karapat-dapat ba siya? Sabi sa Biblia, isa lang ang karapat-dapat sa order ni Melchizedek. Si Jesucristo lang. Kaya kahit na pipilitin mo na ikaw ay pare, handog mo sa Diyos ang sarili mo, hindi ka pa rin tatanggapin kasi ang katanggap-tanggap lang sa Diyos, si Jesucristo lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In the New Testament, based on love and perfect sacrifice of Jesus Christ, papansinin natin, hindi rin po nawala ang obedience. Maraming nagsasabi, faithfulness, katapatan sa bagong tipan. Lumang tipan, obedience. Bagong tipan, katapatan. Saan ba nagsisimula ang katapatan? Di ba pagsunod pa rin? At ang sabi rito mga kapatid sa Ikalawang Tesalonica 1:8. 2 Thessalonians 1:8. Obey the gospel. Ano ba yung gospel? Si Jesucristo namatay, si Jesucristo linibing, si Jesucristo nabuhay na lamang muli. Paano mo isasagawa yan? Kautusan na yan. How can you obey the gospel? Repent. Magsisi. Parang ikay namatay na sa mga kasalanang iyong nagawa. Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng iyong kasalanan na namana kay Adan at Eva. Meron kang kasalanan hindi ginawa. Minana mo lang yan. Saan? Kay Adan at Eva, nagkasala sila. At bilang tao, tulad ni Adan at Eva, namana natin yun. Paano yun babubura? Bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Buried with Christ. Pagkatlipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na namang muli. Tama? Sa atin naman, mapuspos tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoong Diyos na banal at buhay. Born of water and of spirit. Alam nyo, dito sa Biblia, kayong nakikinig dito, sumunod agad sila nung narinig ang Ebanghelyo. Ano nangyari dito sa Acts 8:38-39? Yung walang asawa, eunuch, ang sabi niya dun kay, si Philip yata yung kausap niya Tama ba? May tubig dito. Ano pa ang pumipigil sa atin na ako'y hindi mabautismuhan? See? Pinag-uusapan si Kristo. Bakit bautismo pinag-uusapan? Kasi gospel po ang bautismo. It is buried with Christ o ikay ililibing kasama Panginoon. Na
yung ibig sabihin nun, yung kasalanan iyong nagawa, matatabunan na. At ibinibihis mo na si Kristo. Automatic narinig yung mensahe, sumunod. Dito po mga kapatid sa Gawa 16:33, the Philippian jailer. Nung nakaalpas itong si Pablo at si Silas sa kulungan, ang sabi niya, magpapatiwakal na ako. Wala na akong silbi. Ako yung nagbabantay sa kulungan, nakawala yung aking binabantayan. Ay, sabi nung Pablo at ni Silas, huwag mong gawin yan. At nung umuwi, mga kapatid, sa kanilang bahay, at nangaral po ito si Pablo at si Silas ng Ebanghelyo, agad-agad yung pamilya, buo, na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. There and there, they obeyed. Wala. Makakadebate ko yung mga pastor nagsasabi na sa Old Testament lang ang pagsunod. Obey. Hindi. New Testament, ginagawa rin yan. Kasi para yung obedience, pag ito'y namunga, maging faithfulness. Paano ka maging faithful? Wala kang obedience. Tama ba ako? Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Para kayong, parang konti lang yung inyong umagahan. Ano ba ang kinain nyo? Ano ba yun? Ano ba yan? Kanin na, prinito? Anong tawag doon? Sinangag. Parang wala kayong power masyado. Dapat ganado tayo, mga kapatid, sa mensahe. Praise the name of the Lord. Pastor, monay lang kinain ko eh. Uy, kahit ba monay kung naririnig mo naman yung buhay na salita ng Diyos, mga kapatid, higit pa yan sa kabusugan, sa katawan. Amen? Nakaka-excite yung mensahe, mga kapatid. Kanina sinabi ko, ang garantiya si Kristo. Dalahin ko muna kayo, mga kapatid, diverge muna tayo. Sabi sa Ephesians 1:14, the Holy Spirit is our down payment on our inheritance applied toward our redemption as God own people, resulting in the honors of God's glory. Kanina sinabi ko, ang garantiya para tayo ay magkakaroon ng bagong buhay sa Panginoong Hesus ay si Hesukristo bilang saserdote. Pero dito sa binasa ko, meron pang down payment. Saan nakita nun? Para masiguro natin na yung mana natin sa langit makakamtan. Anak, totoo ang aking pangako. Bibigay ko sa inyong Holy Spirit para down payment. Ay, Brad, hindi ko di-deliver yung order mo pag walang down payment. Order ka ng semento, hindi ko di-deliver yan. May down payment ka. Sige pag na-deliver ko yan, yung kalahati, bayaran mo. Ganon, di ba, sa negosyo? Kaya pala may Holy Spirit. Down payment. Para pagka naranasan natin to, yung kabuuan, doon na sa langit niya bubuuin. Palakpak sa Panginoon. May Holy Spirit down payment yan. Para malaman mo totoo yung kanyang pangako. At kataka-taka pero totoo, aminin nyo sa akin, kayo na napuspos ng banal na Espiritu, ayaw nyo nang lumapit sa inyong mga bisyo. Meron ka bang bisyo? Baka wala kang banal na Espiritu. Kasi pagka kayo napuspos ng banal na Espiritu, isa sa una mawawala yung mga bisyo, yung hindi mo makontrol, yung ikay napupunta pa sa kung saan seminar at saan sa mga doktor para ikay magamot. Walang kagamutan kang natatanggap. Pero nung tatanggap mo ang banal na Espiritu, nagbago ang iyong buhay. Down payment pa lang po yan ng Panginoon. Kaya repent, be baptized in Jesus' name, and received the down payment. What's that? The Holy Spirit of God. Woo! Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Surety is egos. Bibilisan ko na. Egos, E-G-G-U-O-S, is one who gives security, is a void, or is used for someone who goes to bail
O babayaran mo yung piyansa nung nakakulong para para garantiya, babalik siya pag kailangan siya tawagan sa korte. Hindi siya tatakas. Kaya ka nagbayad ng bail. Egus is one who guarantees that some undertaking will be honored. Egus. And that is, mga kapatid, surety. And who is that surety? Jesus Christ. Jesus Christ is that surety. We must all believe, therefore, that when we look to Jesus in all of His love, we are seeing what God is really like. Pag tiningnan mo si Kristo, nakita mo na ang Diyos Ama. Yung kausap ni Kristo na alagad, anong sabi sa kanya? Pakita mo sa amin ang Ama. Ang sabi ni Kristo, naririto na ako. Kung nakita nyo ako, sabay nyo nang nakita ang Diyos Ama. Woo! Praise the name of the Lord. Medyo lumalakas na palakpak. Hebrews 7:26 enumerates Jesus as the great high priest in the great words that follows. Jesus, number 1, is holy. Hindi ko alam ang aawitin, mga kapatid, ng ating choir o ng ating ensemble. Pero ang ibig sabihin ng holy, Hosios. Hosios. H-O-S-I-O-S. Hosios. His word always described as a man who is faithfully does his duty to God. In Revelation 15 verse 4 and Revelation 16 verse 5, Hosios was used for the word holy. Holy, who is, who was, and who is coming. Siya na banal, na ngayon, kinabukasan at panghinaharap, banal. He is holy. One God, holy. Jesus Christ. Hosios. Hosios, mga kapatid. Hosios has in it the greatest of all goodness. Pag sinabing Hosios, pinakabanal sa lahat ng banal, the goodness that is pure in God's sight. Ano pang hahanapin mo? Yung mga pare, mga kapatid na buhay ngayon, kahit sabihin mo nag-aral na matagal sa kumbento, hindi pwede ikumpara kay Kristo. Dahil si Kristo, Hosios, walang kasalanan, banal. Number 2, Jesus is harmless to people. Akakos. Akakos means a man who is so cleansed, malinis, that His presence is like an antiseptic, na pagka kay napalapit kay Kristo, ikaw marumi, bigla kang lilinis. Hallelujah, praise God. May sakit ka, lalapit ka kay Kristo, gagaling ka, because He is more like an antiseptic to a disease or to an infirmity. Ay, papalakpak ako ng malakas niyan pag ganyan. Thank you, Lord Jesus. In His heart, nothing but God's loving kindness. Sa kanyang puso, walang iba kundi ang kabutihang loob ng Diyos. Ikatatlo, Jesus is stainless. Pag sinabing stainless, hindi po yung parang gutter na stainless na pag inulan hindi kinakalawang. Ang ibig sabihin ng stainless dito, walang bahid. Ang tawag dito sa salitang Grego or in other language, amyantos. Amyantos, meaning unblemished. Walang bahid. The blemished victim cannot offer to God. Diba? Lord, i-offer ko buhay ko sa iyo. Bakit hindi tinatanggap ng Diyos? Kailangan na may pagpumagitna na katulad ni Kristo para ikaw ay makalapit sa presensya niya, sa presensya ng Ama. Church, I tell you, Jesus, hallelujah, is amyantos.
Hindi ka makalapit sa Lord kung wala siya. But one who is amyantos is fit to enter God's presence. Fourth, Jesus is different from sinners. Huwag mong ipareha si Kristo sa iyo na makasalanan at sa tayo na makasalanan. Dahil sinabi rito, though human, He conquered all temptation and emerged without sin. Sinuungan niya, mga kapatid, at dumaan siya sa lahat ng uri ng pagsusubok, pero katakataka, pero totoo, walang makitang kasalanan sa kanya. He is indeed manhood at its highest and its best. Wala nang katulad si Kristo. Naging tao, banal, walang kasalanan, karapat-dapat. At huli, Jesus was made higher than the heavens. Oh, praise the name of the Lord. Matindi. Mas mataas pa raw sa langit ang kinalalagyan ng Panginoon. Shows the eventual exaltation of Christ. Kasi naging tao si Kristo, di ba? Darating ang panahon na siya itataas palalo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nung naging tao, through Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It was the law which had appointed the Levitical priesthood. It was the oath of God which gave Jesus his office, which gave Jesus, being sinless, equipped for his office as no human high priest could ever be. Bukod tangi ang Panginoon, wala ka na makikita ng tulad niya. Kaya kung ito'y naririnig mo for the very first time, yakapin mo na agad ang katotohanan ito. Huwag kang lalabas sa pintuang ito na iiwanan mo si Kristo na yung pangalan niya nakatatak pa rin dito. Dalhin mo siya sa iyong tahanan. Dalhin mo siya sa iyong buhay upang maranasan mo na totoo ang kanyang winika. Dahil hindi magwiwika ang Diyos ng hindi totoo. Dahil kung yan gagawin niya, hindi na siya Diyos. Pero dahil ang Diyos, Diyos, at nanumpa pa, gagawin niya sa iyo, sa atin lahat, ang kanyang pangako. Hallelujah, praise God. It was the oath of God which gave Jesus his office. Being sinners, he was equipped like no other human priest. Not only was Jesus a perfect high priest, he was also the perfect offering. At dito po ako magtatapos. Yung mga pare naghahandog sa Diyos bago siya maghandog ng dahil sa kasalanan mo, naghahandog siya, di ba? Kaya pare siya sa lupa Bago niya gawin yan, para maging karapat-dapat, maghahandog muna siya ng handog para sa kanyang sariling kasalanan. Narinig niyo ako? Yun yung mga pari dito sa lupa. Kaya maghahandog muna siya ng handog para sa kanyang kasalanan sa Diyos, bago siya maging karapat-dapat, maghandog para sa kasalanan ng iba. Pero sa Panginoong Hesukristo, wala pong ganong complexity. Kasi yung naghandog, karapat-dapat. At yung hinandog niya, sarili niya. Sarili niya. He offered himself. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. I tell you, in ending, he was the perfect high priest and he offered the one perfect sacrifice, himself. Church, allow me to conclude my message with this. I want you to listen good. Reconciliation is very important compared to your issues. Compared to resolving your issues, reconciliation is on top of the list of God para sa tao. Para niya gawin ito lahat. Hindi pa tayo pinanganganak, naisip na ng Lord at the foundation of the earth. The Lamb slain at the foundation of the earth. Nasa isip na ng Lord, isang araw, Diyos siya, Diyos Espiritu, hindi nakikita, magiging tao sa katauhan ni Kristo. Para ano? Magkasundo natin siya. Ma-reconcile tayo sa Kanya. Because of sin, because of fear, napalayo tayo sa Kanya. Pero dahil sa ginawa niya, sa kagagawan niya pa rin, biyaya para tayo mga kapatid makalapit ng malaya
na walang balakid sa Diyos na banal. He longs for reconciliation, church. Kaya, kung tayo lalapit ngayon sa presensya ng Lord at hihingi ng tawad, yan ang gusto niya, to be reconciled and to be worthy to be His children. So that people all around who needs Christ and does not know Him can still have the chance because He opened the door already, making Jesus Christ the priest that we all need. Now, more than ever. Reconciliation. Yun ang nasa isip ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos.